Pasensya ka na, anak. Kailangan mo munang ihinto ang pag-aaral mo para masuportahan ang pagpapagamot ng tatay mo. Alam mo namang dialysis na lang makakapagpahaba ng buhay ng tatay Fred mo, kaya kailangan rin nating ibenta ang lupa. Alam ko, nanay, hindi biro ang dialysis. Baon na rin po tayo sa utang kaya yung napagbentahan saglit lang ubos na. Kaya nga, kailangan mo na magtrabaho para ikaw na rin sumuporta sa kapatid mo, Nikki. Kailangan ka ni Alfred. Nakakaawa naman ang kapatid mong yun. Senior high pa lang siya. Ako po, nay, magsasakripisyo na lang po muna ako. Saka na lang po ako magtatapos kapag nakaipon na po ako. Sa ngayon, si tatay na lang po munang unahin natin. Yung makap ang nanay ko sa akin nang sabihin ko yun. Sa edad kong 20, wala akong magawa kundi ihinto ang pag-aaral para sa ikabubuti ng kalagayan ng aking tatay. Labag man sa kalooban kong huminto dahil graduating na ako ngayon sa kolehiyo, isang SEM na lang sana, tapos na ako. Hindi ko naman mairaraos yun kahit isabay ko sa pagtatrabaho. Sa sobrang dami kong kailangang gawin, malabo ko mapagsabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Sige na anak, magsimula ka ng mag-asikaso ng requirements mo. Kailangan makapagtrabaho ka na kahit sa sunod na buwan. Sa ngayon, unahin mo munang pagkukumpleto ng mga kailangan. Opo, nay. Bumitaw si nanay sa pagkakayakap sa akin at dumiretso na sa kusina para magluto ng aming hapunan. Samantala, naging abala naman ako sa pagpapa-online ng mga requirements. Lumipas naman ang mga araw na panay pagkukumpleto lang ng requirements ang aking ginagawa. Nang matapos yun, nagpa siya akong mag-apply sa Amy Yazaki. Mabilis naman akong natanggap at imbis na production operator, napunta ako sa Quality Assurance Shipping Inspector dahil overqualified ako sa production operator. Nay, nakapag-apply na po ako. One day process lang po kasi sa IMOS. Doon sa Ace Manufacturing, Yazaki. Grabe, nakakakabang exam at interview para sa kagaya kong first-timer. Pero sulit naman po dahil pasado. Waiting na lang po ako sa resulta ng medical pagkatapos ayos na. Simula na po ako ng orientation at training. Mabuti naman kung gano'n, Nikki. Magandang balita yan. Naway makapasa ka nga sa medical. Magte-text na lang raw po sa numero kong HR kung pasado. Masaya akong ngumiti sa kayo mga kapinanay. Kumain naman ako ng hapunan pagkatapos kong ibahagi ang karanasan ko. Kinabukasan, agad ako nakatanggap ng mensahe na kailangan kong magpunta bukas sa kumpanya dahil nandoon ang resulta ng medical at kailangan kong pumirma sa kontrata. OMG! Nay! Ang swerte ko po! At tanggap ako! Pasado ako sa medical. Magkakatrabaho na ako agad. Congrats anak! Malaking tiwala namin sa kakayahan mo. Inayos ko agad ang mga gamit ko na susuotin bukas. Maaga akong natulog ng gabing yon kaya sobrang aga kong nagising para magpunta ng kumpanya. Ginawa ko lang ang mga dapat kong gawin nang biglang tumawag si James, ang long-time boyfriend ko na taga-kabilang baryo. Mi? Kamusta? Andito ako si Amy eh. Nakapasa ako. Magkakatrabaho na ako. Good for you. Bakit ganyan ang boses mo? Parang hindi ka masaya. Hindi masaya ako. Naisip ko lang, magkakalayo na tayo. Nakakatawa nga eh. Magkabilang baryo lang tayo tapos bihira kitang magkasama. Ngayon pa kayang mas malayo ka na? Hoy, huwag ka nga negatibo masyado. Magkakasama tayo no. Day off ko tuwing Sunday, base sa kontrata. Tsaka malaking rate dito kumpara sa EBSA. Alam mo nang wala akong karanasan sa trabaho kaya sa manufacturing na kumpanya ako nag-apply. Ikaw bahala. Sige na, ingat ka na lang dyan. Sasagot pa sana ako nang patayin na ni James ang tawag. Nakaramdam ako ng panlalamig. Di ko akalain na magiging ganun siya sa akin. Alam niya namang dinadialysis ang tatay ko. Kailangan namin ng pera pero imbis na lawakan niya ang pag-unawa niya, nagtampo pa. Matapos kong mag-asikaso roon, umuwi na rin ako agad. Simula noon, nagtrabaho ko sa kumpanya at nagawa kong ibigay ang pangangailangan ng kapatid ko at ng tatay ko. Nakakabili pa ako ng grocery para sa amin. Nay, ayun na po. Hindi nasasakit ang ulo niyo sa pagkain. Maraming salamat, Nikki anak. Mabuti nila't meron tayo nito. Mas makakatipid ako sa gastusin sa bahay. Walang anuman, Nay. Lahat po gagawin ko para sa pamilya po natin. Matapos kong makipag-usap kay nanay, saka ko naman nabasa ang text ng boyfriend ko na susunduin ako nito. Napangiti ako roon. Kahit palakad lang patungo sa kabilang baryo,
Wala yun sa akin. Sanay na akong maglakad ng ilang kilometro para lang makasama siya. Makalipas 1 oras, nakarating si James sa harap ng bahay namin. Nay, gagala po muna ako Uuwi rin po ako agad dahil orientation ko na bukas. Sige anak, mag-iingat kayo. Legal kami ni James kaya walang kaming problema kay nanay. Alam niyang ligtas naman ako kapag kasama ko to. Kaya umalis na kami ng bahay at naglakad patungo sa sityo. Habang naglalakad, hawak ni James ang kamay ko. Namiss kita, Mi. Matagal tayo hindi nagkasama dahil tuwing Sabado ng gabi ka lang pwede dahil walang pasok kinabukasan. Oo, pasensya ka na ha. Kailangan kasi ako nila Tatay at Alfred. Alam mo namang ako lang inaasahan nilang tutulong. Oo nga, hayaan mo na. Makalipas ang kalahating oras ng paglalakad, nakarating kami sa sityo at nakihilubilo sa mga kaibigan namin. Agad yumakap sa akin si Camille at sinabing na miss niya ako. Napansin ko namang kakaibang tingin ito kay James. May problema ba, Camille? Umiling ito sa tanong ko. Nagbanding lang kami bago ako hinatid ulit ni James pa uwi. Doon nagsimula ang pagiging abala ko hanggang sa hindi na rin ako tinetext ni James. Nagsimula na rin siyang malamig sa akin sa text. Laging sinasabi na sira na ang phone niya. Kaya pinahiram ko sa kanyang isa ko pang phone na hindi ginagamit para lang magkausap kami. Pero mas talo lang lumala. Madalas, walang paramdam. Ano kayang nangyayari sa kanya? Sobrang proud ako na matagal na kami. Kinakwento ko pa siya sa mga kasamahan ko sa trabaho. Hanggang sa bihira na siyang mag-reply sa akin at tila pilit pa. Nasaktan ako ng sobra roon. Hanggang sa nalaman ko mismo kay Camille, bigla itong nag-chat. Ate Nikki, kamusta ka na? Ayos lang, bakit? Si Kuya James kasi, nag-I love you sa akin. Di ba kayo pa? Oo nga, kami pa. Bigla akong kinabahan roon. Kami pa, pero lumalandi na siya sa iba. Tapos pag ako, ang lamig ng mga reply. Kainis yun babaero. Hayaan mo ate, di ko napapansinin. Iwasan ko na lang. Salamat Camille. Wait ate, alam mo ba? Nakikita ko sila madalas kasama niya yung mga kapatid na Argueros. Nililigawan niya raw si Baby Lynn. Hindi ko alam kung totoo yun Ikaw lang nakakakita? Pati mga kaibigan natin ate. Concern lang ako. Ayoko magmukha kang tanga sa kanya. Kita ko pa naman ang effort mo. Mahal na mahal mo talaga. Hindi ko na nagawang mag-reply noon. Ramdam ko ang sakit at sama ng loob. Hindi ko akalaing magagawa niya sa akin yun. Gayong nanatili akong tapat sa kanya kahit malayo ako. Kaya ng gabing yun, tinawagan ko siya pero palaging walang signal sa kanila. Nag-text ako pero walang reply. Makalipas ang 2 linggo, nalaman kong sila na ni Camille. Natawa ako. Ang galing. Yung babaeng sinabing iiwasan raw yung boyfriend ko. Sila na pala habang kami pa. Hindi ko pa nga nakukumpronta yung boyfriend ko Tapos itong malalaman ko sa pinsan ko na ex ni Camille. Isang araw nag-text ako ulit dahil hindi ko siya matawagan. Wala ulit signal. Akala ko ba sira lang ang phone mo? Hindi ko akalain na mismong relasyon na natin yung sira. Hindi ka na nagpaparamdam sa akin dahil may iba ka nang nilalandi. Ang galing mo, James. Nagpapakatanga ako sa'yo. Samantalang lumalandi ka na pala sa iba habang tayo pa. Ang kapal ng mukha mo. Halos ibigay ko na sa'yo lahat. Oras, pera, pagkain, at mismong phone ko pinahiram ko para magkausap lang tayo. Anong sinasabi mo? Kita mo? Walang signal pag tinatawagan kita, pero nakaka-reply. Ngayon alam ko na. Dahilan mo lang nahulog ang phone mo sa ilog kaya sira. Dahil nabasa. Kung totoo man yan, ayun ang phone ko sa'yo. Bakit hindi mo magawang mag-reply? Sa'yo na lahat ng binigay ko. Maliban sa phone ko Pahiram ko lang yun sa'yo. Maghiwalay na tayo. Pasensya ka na May bago ka na rin naman Kaya mabuti pang pakawalan ka na lang. Good luck. Paabot na lang ng phone ko sa pinsan ko Padala kay nanay. Ayaw na kitang makita. Blinako agad dito sa phone ko at doon bumagsak ang luha sa mga mata ko. Hindi ko matanggap na sa kabila ng genuine na pinapakita ko at pagmamahal sa kanya, pinagpalit pa ako sa kaibigan ko pa. Nang umuwi ako, harap-harapan ko siyang hiniwalayan. Tapos noon, bumalik na ako sa Imos. Halos 1 buwan akong nag-move on habang nagtatrabaho. Nagawa ko pa rin namang padalhan sila nanay para kay tatay at sa kapatid ko.
Ngayon nga kausap ko ang nanay ko. Hayaan niyo na yun, Nay. May mga lalaki talagang hindi kayang makontento. Tipong masyadong kating-kating humanap ng iba. Nasa akin ang phone mo, anak. Huwag na huwag mong babalikan ng isang yun, ha? Sinabihan na kita, anak. Kung bakit ba kasi pumatol ka sa lalaking yun. Sabi ng lolo Gab mo, may atraso yun sa Tanza. Nakabuntis yun ng magkapatid. Hindi sinasabi sa'yo pero tinanggap mo. Tapos ganyan lang gagawin? Hayaan mo na. Hindi mo deserve ang ganyan. Basta anak, tandaan mo ha, nandito lang kaming mga magulang at kapatid mo. Kami mahal ka namin. Hindi dahil napapakinabangan ka namin. Alam ko yun, Nay. Maraming salamat sa pagmamahal. Ingat po kayo dyan. Maaga pa ako bukas. Sige anak, balang araw may makikilala ka ring lalaking tapat. Layuan mo na rin yung kaibigan mong mga ago ng boyfriend mo. Ako po, Nay. Pati yung mga taong nakakalam pero hindi naging tapat. Ano naman kung masaktan ako? Para na rin po nilang pinagtakpan yung panloloko sa akin. Samantalang ako po yung mas nauna nilang naging kaibigan at pinsan pa. Sa panahon ngayon, wala nang dapat pagkatiwalaan. Hindi lahat ng kaibigan na tinuring mong kaibigan ay totoo. Hindi ka dapat basta nagtitiwala at binibigay lahat sa taong hindi mo pa lubos kilala. Yun ngang taon mo nang kilala gaya ng ex mo. Niloko ka pa rin eh. Yun pa kayong iba. Opo, Nay. Tatandaan ko po ang turo nyo. Nang sa ganoon, hindi ko masaktan at badismaya. Nagpaalam na si nanay sa akin at pinatay ko ng tawag. Samantala lumipas naman ang mga araw na naging normal. Hanggang sa makakalimot na ako ng tuluyan. Wala na akong sakit na naramdaman kumpara noong unang 4 na buwan. Napagtanto ko lang, hindi ko dapat sayangan ng oras at luha ko sa maling tao. Hindi dapat ako nagbumukmok dahil hindi akong nawalan. Siya. Samantala, habang naglalakad sa kumpanya, may napansin akong nagkukumpuni ng machine. Hello, kailangan mo ba ng tulong? Napalingon nito at halos huminto ang ikot ng mundo ko nang makitang kagupuhan nito. Tila pamilyar siya sa akin pero hindi ko lang matandaan kung sinong kamukha. Tumango siya. Giri yun ang pangalan ko. Medyo nahihirapan akong ayusin ito nang walang helper. Ako na lang. Kaloka talagang ibang empleyado rito. Ayaw makipagkapwa-tao. Ano bang kailangan kong gawin? Pakihawakan lang tong machine para maayos ko yung loob. Kapag kasi nakalapag lang, hindi ko makita yung wiring eh. Kinuha ko ang phone ko. Break time naman noon, saka wala namang makakalam na naglabas ako nito sa mismong production area. Huwag kang maingay ha. Ayoko lang mahirapan ka. Huwag mo akong isusumbong ha. Naku, pag nawalan talaga ako ng trabaho, kawawa ang tatay ko. Dinadialysis pa naman. Oo naman. Salamat. Thankful nga ako dahil nag-offer ka ng tulong eh. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapahamak. Dalawa lang naman tayo rito eh. Pasensya ka na pero dinadialysis ang tatay mo? Oo. Kadaldalan ko na to. Hindi dapat sinasabi eh. Nasabi ko. Nagkaroon kasi ng komplikasyon sa tatay sa kidney. Nauna siyang magka-diabetes tapos nagsunod-sunod ang sakit niya. Siya nga pala. 20 anyos na ako. Ikaw? 25 na ako. Mahirap i-dialysis ha. Sa makina nilang umaasa. Halos ubusin mo na lahat pero walang pag-asang gumaling. Hindi sa pinahihina kong loob mo ha. May kilala ako. Di na nagtagal. Hanggang 5 taon lang ang pinakamahabang lifespan. Si tatay naman pang-6 na taon niya na to. Naubos na ang lupa namin gawa sa dialysis. Mabuti nga, 3 session na lang dahil halos alternate. Pakatatag ka. Basta, handaan niyo lang sarili niyo palagi. Ang lakas ng papa mo. Pang-6 na taon niya na pala. Nagkwentuhan lang kami ni Gideon. Hindi ko naman napigilang mamangha rito. Matino kasi siyang kausap. Ayan, tapos na rin. Salamat ah. Naubos ko ng break time mo. Bawi ako sa susunod. Saang line ka ba? Ay, kung saan-saan kami na-assign eh. QA inspector ako. Oh, nice. Alam ko na kung saan kita hahanapin. Loko. Siya, mauna na ako. Inayos ko ang machine at aalis na sana ako doon nang napatid ako ng malaking wire sa sahig. Kamuntikan ako masubsob, natigilan ako nang hindi ako pumalakta sa sahig dahil ako ni Gideon ng likod ko. Nahila niya pala ako paharap sa kanya. Napatitig kami sa mata ng isa't isa at halos magwala ang puso ko roon. Sobrang ikli lang ng distansya ng aming mga mukha. Salamat Gideon. May salam pa rin talaga ako eh.
Welcome. Just take care of yourself. Inayos si Gideon ang tindig ko. Napansin ko nga namumula ang tenga niya roon. Lihim ako napangiti at muling nagpaalam. Nagtungo ko sa line 22 dahil doon ang pwesto kung saan ako nilagay ngayong araw. Para naman akong ewan na kinikilig. Ay naku, Nikki. Matuto kang magpahalaga sa sarili mo. Kagaling mo lang sa hiwalayan. Kahit pa mag-aanim na buwan na, hindi biro ang sakit na naranasan mo, no? Para akong baliw na kinakausap ang sarili ko. Ginawa ko naman ang trabaho ko roon. Sa paglipas ng mga araw, mas naging malapit kaming dalawa ni Gideon sa isa't isa. Panay ang pagbisita nito sa akin kapag nakikita niya ako mag-isa. Hindi ko kasi ugaling makihalubilo sa mga tao dahil nadala na ako. Mag-isa ka na naman kumakain? Tuwing anong oras ka ba break time ninyo? Para masabayan kita. Kala mo naman talaga, tulad ng break eh. Malay mo, ano nga? Tuwing 10 a.m., 15 minutes break. Sunod, 12 p.m., lunch break hanggang 1 p.m. Tapos alas 3 na, 30 minutes break. Tapos syempre pag OT, alam mo naman ang break time. Noted on that. I will come to you. Wow! English yun ah! Baliw. Pero seryoso ako. Pupuntahan talaga kita, no? Para may kasabay ka. Salamat. Ayoko lang kasi talagang makipagkaibigan ngayon sa marami eh. Kahit may mga gusto akong isama, hindi ako nasama. Nadala na ako. Maraming ang kaibigan eh. Hindi naman lahat tunay. Tama. Kaya nga, bihira lang rin ang kinakaibigan ko. Pero simula na mag-offer ka ng tulong, maganang loob ko sa'yo. Kaya gusto ko ng samahan. Sana magtiwala ka sa akin. Mahirap magtiwala agad. Mamaya, isa ka pa eh. Uy, ang judgmental natin dun ah. Hindi lahat. Hayaan na muna natin. Sa ngayon, hahayaan kitang samahan mo ako. Ano ba kasing pinagdadaanan mo? At ganyan ka kahigpit pagdating sa tiwala. Doon ko kwento ang tungkol sa amin ng ex ko at ng kaibigan kong si Camille. Wow, nakakaranas ka pala ng toxic na relasyon. Kaya naman pala, ang tindi no. Minahal mo na totoo yung tao tapos gagaguhin ka lang sa dulo. Yan mo na, may karma rin ang mga yun. Baka naman pag di kayo magbalikan sa'yo, balikan mo pa. Asa, hindi na uy, magsama sila, parehong malandi. Bitter pa, may feelings ka pa no? Wala no, Gideon, tigilan mo ako. Shinare ko sa'yo kasi nagtanong ka, pero wala na talaga akong nararamdaman eh. Inis at trauma lang. Oh sige, huwag na nating pag-usapan. Kamusta naman ang trabaho mo rito? Ayos naman eh. Mababait naman kasi ang kasamahan ko sa QA department. Sa production rin. Mababait ang mga nakakasalimuha ko. Walang problema. Mabuti naman kung ganun. Oo, kaya nga thankful ako. Natapos kami sa pagkain at hinatid niya ako sa loob ng production area. Hindi ko naman mapigil ang tanongin ito. Isan ka ba naka-assign at anong department? Electrical engineer ako kaya sa engineering department. Wow, si Shalin. Ang laki siguro ng sahod mo, no? Tama lang. Libre kita sa susunod, ah. Uy, wag kang ano. Sinabi lang malaking sahod eh. Hindi naman ako ganoon. Kahit di ka ganoon, may balak naman talaga akong libre ka. Tsaka, taga saan ka ba, Nikki? Bailing Cavite. May tiyahin ako ron. Saan ka barangay? Kabulusan. Sakto pala. Sabihan mo ako kapag uuwi ka, ah. Sabay tayo. Hindi na ako nakakabisita kay Tita Eiffel eh. Oo, sige. Nagbe-bed space lang ako ngayon. Diyan sa likod ng 7-Eleven. Kapag wala kang ginagawa, labas tayo. Kahit sa mall lang o Robinson's Imos para di ka boring. Oo, salamat. Nagtrabaho na ako noon. Nag-check lang kami ng harness base sa operating standard procedure. Saka nag-repack ng mga wiring harness. Masaya ako nagtatrabaho araw-araw. Kahit na malapit na rin ako ma-end of contract. Hindi kasi nagre-regular dito, maliban na lang kung dumaan sa pagiging production operator. Bandang hapon ang dumating si Gideon. Out ka na rin ba? O OT pa? Overtime pa ako. Uuwi ka na? Hindi, mamaya na ako. OT rin kami. Sasabihin ko na lang na dito muna ako sa line kung nasan ka. Makikipagpalit ako kay June. Pwede ba yun? Oo. Kahit walang kukumpunuhin dito, natahimik si Gideon sa katumango. Nangunot ang noo ko roon.
Iniba naman itong usapan. Dito ka muna ah. Babalikan kita mamaya. Sige, ingat. Tatalikod na sana ako nang biglang hawakan ni Gideon ang kamay ko at hinila palapit sa kanya. Halos mamilog ang mga mata ko nang aksidenteng lumapat ang labi niya sa labi ko. Mabilis kaming lumayo sa isa't isa at nag-iwas ng tingin. Halos mamulang mukha ko roon, pati na rin ito. Sorry, sasabihin ko lang sana na sabay na tayo lagi umuwi. Sige. Saan ka ba nakatira? Diyan sa likod ng bed space ninyo. Okay. Nakaramdam ako ng pagkailang roon. Naghaharumintalo rin ang puso ko, kaya para akong baliw na hindi makatingin sa kanya. Umalis naman siya roon. Ako naman, bumalik na sa pwesto ko at nagsimula na kami ulit magtrabaho. Nagsiuwian ng iba na hindi nag-overtime. Ilan na lang rin kami roon. Mabuti na lang at malapit lang ang uuwian ko. Hassle kasi mag-uwian sa bayan. Kapagod sa biyahe. Makalipas ang ilang minuto, bumalik rin ito at nanood sa amin habang nagtatrabaho ako. Ang Gideon, hindi ako makapag-concentrate. Hindi ko lang mapigilan ang sarili kong titigan ka. Ewan ko sa'yo, lakas ng tama mo. Tama? Wala akong tama. Baka sa'yo. Nababaliw ko na talaga. Anong klaseng gimmick yan? Ewan ko, Nikki. Nababaliw na nga siguro ako sa'yo. Ang ganda mo. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Kinikilabutan ako sa iyo eh. Pero sa loob ko, halos himatay na ako sa sobrang kilig. Naghaharumintado ang puso ko roon. Tinulungan naman ako nitong maglagay ng harness. Uy, bawal ka. QA lang ang pwede sa parting to. Tumango naman ang QA manager namin. Nangunot ang noo ko dahil hindi man ang umaangal ito. Tapos panay ang sinyasan nilang dalawa roon. Natapos ang trabaho ko ng araw na yun, sabay naman kaming lumabas ni Gideon. Sabay na tayong kumain. May karinderya naman sa malapit eh. Libre kita para di mo nabawasan ang pera mo. Hindi ba nakakahiya? Walang nakakahiya. Dapat masanay ka na. Sige na nga. Dumiretso kami sa karinderya ni Aling Fairly. Sabay kaming umorder ng pagkain roon at naupo sa lamesa. Pansin kong paraan ng pagkain ni Gideon, napapatitig rin siya sa ulam. Bakit? May problema ba? Wala naman. Ngayon lang kasi ako nakakita ng gantong luto. Loko, kumain ka na lang. Adobong manok yan oh. Tsaka ginatang kalabasa ang pinili mo, masarap yan. Tumango siya roon, saka kami kumain. Natawa ko ng ilang beses itong bumili ng ulam at iba-iba pa, pati kanin. Ang lakas mo palang kumain. Hindi, Nikki. Sadyang masarap lang talagang pagkakaluto. Napailing nilang ako roon. Pagtingin ko sa kanya, may amo siya sa gilid ng labi, kaya hinawakan ko ang baba niya at dahan-dahang pinunasan ng tisyo ang kalat ng sabaw ng adobo. Nikki? May amos ka. Ang lakas mo kasing kumain eh. Tumawa ako roon kaya mas lalo siyang natulala. Namulang magkaibang tenga ni Gideon at nahihiya siyang nagpunas ng labi. Salamat. Sabay kaming nakatapos ni Gideon sa pagkain at nagbayad na siya sa cashier. Lumabas na kami roon at hinatid niya naman ako sa harap ng bed spacer. Salamat, nabusog ako. Kita lang tayo ulit bukas sa loob ng kumpanya. Ingat ka. Oo, masaya ako nakilala kita. Ako rin, matulog ka ng maaga. Tumango si Gideon at umalis na ito. Nagbihis naman ako ng pangbahay at nahiga sa kama. Doon ko naramdaman ng pagod kaya mabilis akong nakatulog. Maaga naman akong gumising kinabukasan para maligo at kumain bago pumasok sa trabaho. Nagkaroon ng General Assembly at mga engineer ang kasama namin sa labas. Panay ang kindat ni Gideon habang nakatitig sa akin. Napailing na lang ako sa kabiliwan nito. Nang matapos ang General Assembly, lumapit si Gideon sa akin. Mamaya, susunduin kita sa line mo ah. Sabay tayong kumain. Line 21 ako ngayon. Oo sige, mamaya na lang. Nagpaalam kami sa isa't isa. Simula noon, halos lagi na kaming magkasama. Habang tumatagal, mas napapalapit kami sa isa't isa. Unti-unti na rin ako nagtitiwala at nasasanay na lagi siyang nandyan. Mas talo ako nakalimot na minsan na ako nabigo dahil masaya ako sa tuwing magkasama kaming dalawa. Hanggang sa isang araw, sabay kaming umattend ng Christmas party. Na-extend ang trabaho ko sa kumpanya dahil nagbago na ang rules. Nagre-regular na sila ng QA basta magandang performance. Nikki,
May sasabihin sana ako sa'yo. Ano yon? Hindi ko alam kung bakit natakot akong umamin agad. Siguro dahil na rin sa lagi kong naisip na galing ka na sa maling relasyon. Habang tumatagal, napapagtanto ko kung gaano ka halaga sa akin. Sa bawat araw magkasama tayo, nare-realize ko na gusto na kita. Hindi lang bilang kaibigan, kundi higit pa. Matalino ka't mabait. Nasa iyo na lahat ng gusto kong katangian sa isang babae. Gideon, seryoso ka ba? Oo. Matagal na akong hiwalay sa girlfriend ko. Halos 3 taon na rin. Kaya handa na akong magmahal ulit. Pangako hindi kita bibiguin. Gaya mo, galing rin ako sa maling tao. Maling relasyon, kaya handa akong gawin ang best ko para sa'yo. Kung sakali mang papayagan mo kung ligawan ka. Aminado akong takot. Pero kung sakali mang susugod ako ulit, sana sa tamang tao na. Handa akong maging tamang tao para sa'yo. Patunayan mo muna sa akin, Gideon. Ngumiti kami sa isa't isa. Hinawakan naman ito ang aking kamay. Ramdam ko ang kakaibang kilig roon. Nakisiya kami sa mga palaro gaya ng pagsasayaw sa gitna ng tinuping dyaryo at kapag tumigil ang tugtog, kailangan naming makasamba sa loob. Ang sino mang lumagpas ay talo at labas na sa laro. Halos magwala naman ang puso ko nang kargahin ako ni Gideon. Nakatingked siya habang nakatapak ang dulo ng sapatos. Sa huli, kami ang nanalo at nakatanggap ng grocery package. Sa'yo na to. Tutulungan kita magdala mamaya. Hala, hindi na. Meron akong akin. Di ba, isa tayong grocery package at ang dami na nito. Ayos lang yan. Yung isang package sa'yo. Yung isa, iuwi mo na sa inyo pag umuwi ka. Nakakahiya naman. Wala kang dapat ikahiya. Ayos naman ang sahod ko. Wala akong binubuhay kumpara sa'yo. Aminadong may kaya naman kami. Kaya walang problema sa magulang ko kahit sa'yo mapunta ang anumang ibibigay ko. Hindi pa nga tayo mag-asawa. Binibigay mo na yung dapat sa'yo. Nakakahiya yun, no? Sabihin nilang ng tao. Wala naman akong pakialam sa sasabihin nila eh. Basta akong nakakaluwag, handa akong ibigay sa'yo ang anumang meron ako para tulungan ka. Salamat. Sige, Gideon. Kahit kiss na lang kapalit, Nikki. Namulang mukha ko roon. Loko. Nagulat ako nang humalik ito sa pisngi ko habang walang nakatingin. Gideon! I just want to say that I love you, Nikki. Tumakbo ito palayo. Natawan lang ako habang kinikilig. Para akong teenager na kinikilig sa pinagsasabit ginagawa nito. Nang gabing yon, sabay kaming kumain ni Gideon. Umorder ito ng pagkain sa restaurant at kumain kami sa isa sa mga kubo. Naging romantikong paligid dahil sa effort niya. Talagang kinabog mo ang Christmas party Ginawa mong dinner date. Siyempre, para sa babaeng pinakamahalaga sa akin na kasama ko ngayon. Humawak si Gideon sa kamay ko at muli na namang nagharumintalo ang puso ko habang magkatitigan kami. Walang pagsigla ng saya sa puso ko ng mga oras na yun. Maraming napapatingin sa amin pero hindi namin sila iniintindi. Hindi ba sa umpisa lang ikaw ganyan? Hindi. Sa bawat pagtibok ng puso ko, ikaw lang sinisigaw nito. Pangako ko sa'yo na aalagaan kita at hahayaang mas lumalim pang nararamdaman ko sa bawat araw. Nikki, nangako rin ako na akong magiging sandalan mo at gagabay sa'yo sa lahat ng oras. Ang magsisilbing pananggalang mo sa lahat ng problema at ang kauna-unahang fans mo sa lahat ng success. Sa bawat paghinga ko, pangako, ay re-respeto kita at pahalagan ko lahat ng oras na magkasama tayong dalawa. Tandaan mo to, mananatili ako palagi sa tabi mo kahit tumanda tayo. Hahawakan kong kamay mo sa lahat ng challenges at yayakapin kita na mahigpit sa araw-araw. Tila huminto na naman ang pag-ikot ng mundo ko nang marinig ang mga sinabing ni Gideon. Sobrang genuine kasi nito at talagang baka sa gwapo niyang mukha na seryoso siya. Mas talo lang ako nahuhulog. Marahang kinuha ni Gideon ang kamay ko at hinalikan niyon. Trust me, Nikki. I will do my best to be the perfect partner for you. Hindi ko naman kailangan ng perpektong kapareha o lalaki sa buhay ko. Mahalin ako ng totoo at wag lokohin. Masaya na ako. Yun bang handa talagang makasama ko habang buhay. Hindi pa nandalian lang. Kung hindi magsisawa sa akin kahit anong mangyari. Nikki, nangako ako na ang pagmamahal ko sa'yo ay maihahalin tuloy ko sa agos ng ilog. Patuloy na aagos at hindi matutuyot. Mamahalin kita ng walang hinihinging kondisyon. Sa bawat pagsubok,
Akong magiging kakampi mo at tagapagtanggol at ang pinakamalakas mong suporta. Nangangako rin akong magiging open at tapat ako sa'yo. Nakikinig sa mga hinaing mo. Iintindi ng nararamdaman mo, ang pangarap mo at ang lahat ng gusto mo. Habang tumatagal, nare-realize ko lalo kung gaano ka kahalaga sa akin at kung gaano kita kamahal. Nangako akong ipaparamdam ko sa iyo yun araw-araw. Hayaan mong patunayan ko yun sa iyo. Susubukan kong buksan ulit ang puso ko, Gideon. Basta pangako mong hindi mo ako bibiguin. Oo, Nikki. Umasa ka. Handa naman ako maghintay sa iyo eh. Ngumiti siya roon, kaya gumaan ang pakiramdam ko. Matapos namin kumain, nagpasya na kaming umuwi. Dalang mga pamigay ng kumpanyang bigas at grocery package, bukod ang napanaluhan namin. Umarkila pa si Gideon ng tricycle para maihatid ako dahil sa akin niya binigay lahat. Naiuwi ko naman sa bed space at tinutuluyan ko lahat ng yon. Baka sa mukha ng mga kasamahan ko ang inggit, kaya panay sila papuri. Nagpaalam naman si Gideon sa akin ng ayos. Simula noon, panay ng panliligaw nito. Gumagala kami si SM at Ayala Mall Imos kapag walang pasok. Ang dami mo namang binili para sa akin at branded pa. Siyempre, alam kong hindi mo magagawang bilhan ng sarili mo dahil sa obligasyong nakaatang sa'yo. Hindi mo alam kung gaano mo ako napahanga sa pagsisikap mo para lang maging mabuting anak at ate sa pamilya mo. Ang mga kagaya mo ang dapat mahalin at alagaan ng tama. Gideon, salamat sa pagpapahalaga mo sa akin. Ngayon ko lang naranasan na akong ini-spoiled at binibigyan. Palagi ko na lang kasing binibigyan ng iba kahit walang matira sa akin. Sobra akong nagpapasalamat sa'yo. Wala kang dapat ipagpasalamat, Nikki. Kapag sinagot mo ako, hindi lang araw-araw kitang mamahalin, kundi habang buhay. Yumakap naman ako kay Gideon ng mahigpit sa sobrang saya ko. Humalik naman siya sa noo ko na sobrang nakapagpabilis ng tibok ng aking puso. Kalaunan, hinatid ako ni Gideon pa uwi at nauna akong pumasok sa loob ng bed space ng gabing yon. Mabilis naman akong nakatulog sa sobrang pagod. Samantala, makalipas ang 3 buwan, sinurpresa ako muli ni Gideon. Sinama niya ako sa silang at nagala kami sa asyenda. Kumain kami sa Korean restaurant, pagkatapos sobrang ganda ng dekorasyon noon. Nikki, kahit araw-araw kitang surpresahin, handa akong gawin yun. Basta makasama ka lang, hindi bilang girlfriend lang. Na-realize ko habang tumatagal, higit pa doon gusto ko. Kaya naman, halos maluha ako ng lumod si Gideon sa gitna ng magandang mga bulaklak. Naroon ang lalaking gusto ko, marahang inangat ang kahon na may lamang singsing. Will you spend your lifetime with me? Oo. Sinuot ni Gideon ng singsing habang nakatitig sa mga mata ko. Bakas ang saya pagmamahal sa kanyang pagtingin. Nagharamintalo naman lalo ang puso ko roon. Mabilis siyang tumayo at sinila ko ng mainit na halik. Para akong baliw na kilig sa loob ko. Tinugunan ko ang kaparehong intensidad ng paraan ng paghalik nito. Halos mamulang mukha naming dalawa roon. Habang tumatagal, mas lalo akong nalulunod sa kanyang halik. Mahal na mahal kita, Nikki. Mas mahal kita, Gideon. Yumakap si Gideon sa akin, kaya niyakap ko ito pabalik. Hindi ako makapaniwalang engaged na ako. Sobrang sarap sa pakiramdam. Ganitong klase ng pagmamahal ang gusto ko. Ako rin, Nikki. Sumabay kami ni Gideon sa saliw ng musika. Marahan niya akong isinayaw. Pakiramdam ko naman, isa akong prinsesa sa paraan nito ng pag-iingat sa akin. Siya nga pala, may aaminin ako. Ano? Bigla akong kinabahan roon. Ito yung oras, nakakaibang kabang umaatake sa akin. Nikki? Kapatid ako ng may-ari ng kumpanya. I am Gideon Nizaki Moreno. What? Namilog ang mata ko roon sa gulat. Para akong mahihimatay sa nalaman ko. OMG! Seryoso ka ba? Oo. Sa maniwala ko sa hindi. Nandito ako sa Pinas para tulungan siya. Grabe! Hindi ako makapaniwala. Maniwala ka na. Alam mo bang bumili ako ng bahay sa likod ng bed space mo para lang makasama ka? Ganun ako kabaliw sa'yo, Nikki. Seryoso? Oo nga. Hindi ko akalain sa pagpunta ko rito sa Pinas. Makikilala kong babaeng nakatagda para sa akin. Alam kong ikaw na yun. Kaya masaya akong bigyan mo ako ng pagkakataong makasama ka habang buhay. Sa bahay ko na ikaw tumira para mas makatipid ka. Ganun rin naman eh.
Magsasama rin tayo habang buhay, Nikki. Mas sarili akong kumpanyang hinahawakan. Pwede ka dun. Pero, hindi pa ako handang lumayo sa pamilya ko. Pwede mo naman akong isama kahit saan ka magpunta eh. Handa akong manatili muna rito. Para sa'yo, hanggang sa maghanda ka ng lumagay sa tahimik kasama ko. Talaga? Sige, pasensya ka na. Hindi ko kayang lumayo sa kanila eh. Lalo't alam kong ako lang maaasahan. Tutulungan kita. Total ang pamilya mo magiging pamilya ko na rin. Major shareholder kami ng Yazaki Hospital. Maaari kong tulungan ng tatay mo para hindi na siya mamroblema sa dialysis. Handa rin akong suporta ng kapatid mo hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo. Seryoso ka? Mabigat ang obligasyong inaako mo, Gideon. Hindi ako gold digger at manggagamit. Ayokong iaasahin sa'yo. Alam kong hindi ka gano'n, Nikki. Magtiwala ka lang sa akin. Ako lang intindihin mo. Sige, maraming salamat, mahal. Natigilan si Gideon nang marinig ang sinabi ko. Nagulat akong muli nang dahan-dahan akong siilin ng mainit na halik. Malugod ko naman yung tinugunan ng kaparehong intensidad. Natigil lamang kami makalipas ang ilang minuto. Uuwi ako ngayong Sabado ng gabi sa amin. Gusto mong sumama? Sure, I have my own car. No need to commute. I'll visit my auntie. You should bring the Christmas package from our company to your house in Bailin. Yun, thank you. Anything for you. Muli akong kinilig roon. Hinatid naman ako ni Gideon sa bed space na tinutulugan ko. Tinulungan niya rin ako maglipat ng gamit ng gabing yun. Maayos ako nakipag-usap sa may-ari ng bed space na tinutuluyan ko. Masaya siya para sa akin kahit na naghihinayang. Nagsabi ako ng totoo at hindi naman ito kumontra dahil kilala niya rin pala si Gideon. Labis ang hiya ko roon. Umalis kami roon sakay ng sasakyan ni Gideon na kinuha na kanina habang nag-aayos ako. Makalipas ang ilang minuto, nakarating kami sa bahay niya. Namangha naman ako sa malaking bahay na binili ni Gideon nang makapasok ako sa loob. Grabe, sa'yo ba talaga to? Ang yaman mo naman. Oo, magiging bahay mo rin to. Wala ka bang balak umalis sa Amy? Wala naman akong ibang magiging trabaho. Meron. Ano? Gumawa ng baby natin. Loko. Hindi nga, seryoso ako. Gusto ko nang magpamilya. Kaya mo naman akong buhayin eh. Ayos lang sa akin. Yumakap si Gideon sa akin na tinukunan ko ng yakap. Sobrang saya ko ng mga oras na yun. Sabay naming inayos ang gamit ko bago kami natulog ng magkatabi. Lumipas ang mga araw at sinamahan ako ni Gideon umuwi sa bahay namin sa Bailin. Makalipas ang ilang oras na biyahe, nakarating na kami sa bahay. Sumalubong naman sa amin sila Nanay at Alfred. Tuwang-tuwa naman sila nang makita ang mga uwi ko. Makakatipid na ako nito. Maraming salamat, anak. Sino palang kasama mo? Nay, si Gideon po, boyfriend ko. Kapatid po siya ng may-ari ng kumpanya. May sarili rin po siyang negosyo. Tsaka pala, tutulungan niyo po si tatay magpa-dialysis sa ospital nila. Tsaka si Alfred, siyang bahalang magpaaral hanggang makapagtapos ng kolehiyo. Ha? Hindi ba nakakahiya sa iyo? Hindi naman kami gold digger na pamilya. Ayos lang naman. Hindi po, Nay. Hindi ko po kailanman naisip yun. Bukal sa loob kong tumulong. Tsaka po, handa po akong pakasal ng anak ninyo. Hindi lang pangkasintahan. Tinaas ko naman ang engagement ring na binigay ni Gideon. Teka, may nangyari na ba sa inyo? Wala pa. Ngayon naman, nakakahiya kayo. Sorry na, anak. Baka kasi kaya ka pakakasalan kasi. Hindi ako ganun, Nay. Seryoso po ako sa nararamdaman ko kay Nikki. Kung gano'n, walang problema sa akin. Sa iyong tatay, hindi ko alam. Alam mong mahigpit yun. Pumasok kami sa loob at kinausap ng maayos ni nanay si tatay. Tumingin sa akin si tatay kaya nagmano ako. Napatitig siya kay Gideon at sinabihin itong alagaan akong mabuti. Halos maiyak naman ako ng dugtungan niya iyon. Hindi na daw niya kasi kailangan magagawa pang alagaan at ingatan ako dahil matanda na siya at may sakit pa. Huwag niyong sabihin yan, tay. Gagaling po kayo. Malakas pa nga po kayo sa kalabaw eh. Ngumiti lang ito para namang pinipiga ang puso ko roon. Samantala makalipas isang oras ng pagwikwentuhan, nagpat siya si Gideon na umuwi na muna sa kanyang tiyahin. Nagpahinga naman ako agad at natulog.
Kinabukasan, umalis sila nanay para ipadialysis si tatay. Gumawa naman ng school project ng kapatid ko, kaya naiwan ako sa bahay. Paggabi na noon pero wala pa rin sila. Biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Tito, anong ginagawa mo Hindi ko na nagawang ituloy ang sasabihin ko nang bigla ako nitong tinulak ng malakas. Napahiga ako sa malabig na sahig dahil doon. Mabilis akong dinagan ng tito, kaya kinabahan ako. Nagpumiglas ako roon. Tito, alis! Ano bang ginagawa niyo? Amoy na amoy kong mabahong amoy ng alak sa bibig nito. Hahalikan sana ako nito nang sigawan ko ito. Nakatanggap ako ng mas malakas na suntok sa tiyan kaya napaluha ako roon. Kabadong-kabado na ako. Sinira ni tito ang suot kong damit kaya pinagsasampal ko ito. Galit na akong sinuntok ulit at mutig na akong panawan ng ulirat. Sumigaw naman ako ng tulong. Saktong bukas ang pintuan ng sipain yun ni Gideon. Pinagsusuntok at pinagsisipaan niyang tiyuhin ko. Mabuti na lang at nagawa niya akong hilahin. Pinangtabing ko naman ang tuwalya na nakapatong sa sofa. Agad siyang tumawag ng pulis at pinakulong ang tiyuhin ko. Walang tiyu-tiyuhin kapag winilang hiya ka. Kahit palasing yan. Panay lang ang iyak ko roon. Kinuha naman ako nito ng maayos na damit at pinagsuot sa banyo. Lumabas naman ako para kausapin si Gideon. Makalipas ang kalahating oras, dinampot na ng mga pulis ang tito ko. Mabuti na lang at may duty pala sa barangay. Tama lang talagang doon kita pinatira sa bahay ko sa Imus. Ngayon, hindi ka na dito uuwi. Gusto mo bang tumira sa Batangas kasama ko? Pero, paano sila nanay? Gaya ng sinabi ko, hindi kita pababayaan. May mga gwardiya ron. Sige, ayoko nang mapahamak. Samahan mo na akong bumisita rito kapag doon na tayo tumira. Oo, kapag kasal na tayo, pwede na natin silang isama. Tumango na lang ako roon. Sobrang tindi ng trauma ko. Saktong dating naman nila nanay at kinausap namin ito. Naiintindihan naman nila ang punto ni Gideon kaya hindi na sila umangal pa. Sasama naman sila sa amin kapag kinasal na ako. Muli kaming lumawas si Gideon sa Imos para makapagtrabaho. Pilit akong inaaliw nito para makalimot sa nangyari hanggang sa naging maayos ang pakiramdam ko roon. Makalipas ang isang buwan, nakaaway ko si Jana. Isa sa production operator na na-report na kasama ko dahil sa mga engine na pinasa sa amin. Anong ginagawa niyo rito? Nandito kami para singilin ka sa ginawa niyo sa kapartner mong si Charlene. Ang galing niyo rin, no? Porkit QA kayo? Wala akong ginagawang masama. Si Charlene ang nagsumbong. Bakit akong pinuntahan mo? Dahil kapartner mo siya. Anong klaseng mindset yan? Nagtatrabaho ako ng maayos. Hindi ko kasalanan na naumay na si Charlene sa trabaho mo. Galit ako nitong tinulak sa loob ng warehouse. Kung ganon, manigas ka sa loob. Hindi lang naman yun ang atraso mo eh. Nilalandi mo si Gideon. Samantalang una ko siyang nakilala. Hindi lang akong galit sa'yo. Marami kami. Kaya bilang pangunahing may gusto kay Gideon, ako nang magpapataw ng parusa sa'yo. Huwag! May phobia ako sa madilim at walang bintana. Andiyan na! Kinulong ako ng mga ito sa loob. Para naman ako mahihimatay nang biglang dumilim ang paligid. Nasa labas pa naman ang switch ng ilaw dito sa loob. Pumagsak na lang ang luha ko roon. Lumabas ang ilang minuto na nilalabanan ko ang takot at paninikip ng dibdib nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng warehouse. Pumasok roon si Gideon. Gideon? Biglang nanlabo ang paningin ko at tuloy na akong nawalan ng malay. Nagising ako ng maamoy kong amoy ng mga gamot. Doon ko napagtanto na nasa loob ako ng klinik ng kumpanya. Gising ka na. Ayos ka lang ba, Nikki? Pinag-alala mo ako ng sobra. Oo. Paano mo nalamang nandun ako? May nakarinig na may nag-aaway sa loob ng warehouse. Kaya tinanong ko kung nasan ka. Sakto namang tinuro ka ng janitor. Ayaw niya lang makialam na nag-aaway pa kayo. Balak niya nang tulungan ka nang makita ko siya eh. Mabuti na lang dumating ka sa tamang oras. Sobrang laki ng phobia ko sa ganun. Huwag ka mag-alala. Napatalsik ko na sa kumpanya si Jana. Pati ang mga kasama nito. Ang sino mang may galit sa'yo base sa narinig ng janitor ay mababayad sa oras na galawin ka. Nikki, hindi ka na safe rito. Alam ko, pero kailangan ko magtrabaho. Ayokong iasa sa'yo lahat. Hayaan mo muna ako rito pakiusap. Sige, kung yan ang gusto mo.
Inilalayan ako ni Gideon tumayo at nagpaalam na kami sa nurse na naroon. Muli akong bumalik sa trabaho at ginawa ang aking trabaho. Maraming nakaisyoso sa nangyari pero nanatili akong tikom ang bibig. Mas lalo na akong nadala sa mga tao. Mabuti na lang at hindi ako hinahayaan ni Gideon. Sabay kaming umuwi kumain. Nag-take out siya sa karinderya na madalas naming kainan dahil wala ako sa mood kumain roon. Ayos ka lang ba? Hindi. Yumakap ako kay Gideon at humalik naman siya sa noo ko. Doon ko lang naramdaman na ligtas ako. Sa bisig mo lang ako nakakaramdam na ligtas ako. Lalo na kung nawawala ng amor para magtiwala. Sa akin ka lang magtiwala. Hindi kita pababayaan. Siniil ako ng mainit na halik ni Gideon na tinugunan ko ng kaparehong intensidad. Umabot ng kalating oras ang halikan namin roon. Nagharumintado naman ang puso ko habang tumatagal. Nang huminto kami, yumakap lang kami lalo sa isa't isa. Hindi ko nahahayaang may mangyaring masama sa'yo, Nikki. Hindi ko kakayanin. Natatakot na ako. Wala kang dapat ikatakot. Nandito lang ako para sa'yo. Yumakap lalo si Gideon kaya napanatag ang loob ko. Marahan akong pumikit at mabilis naman ako nakatulog roon. Kinabukasan, nagising ako ng umaga kahit wala namang pasok. Ang aga mo, mahal. Gusto mo bang gumala mamaya? Saan tayo gagala? Star City. Talaga? Gusto ko doon. Good. Let's go after lunch. Ngumiti ako at masayang nag-asikaso ng umagahan namin. Natuwa naman si Gideon nang nagsimula na kaming kumain. Nasarapan ito sa luto ko. Haba, masarap palang maglutong mapapangasawa ko, ah. Siyempre, para may silbi ako, hindi tagakain lang. Ayos lang naman. Basta ba, akong kakainin mo? Loko. Tumawa kami roon. Nag-ayos lang ako sa bahay at nang bandang 12:00, nagluto ako ulit para sa amin. Naligo naman ako pagkatapos at naghanda sa pag-alis. Sumakay kami ni Gideon sa kanyang kotse patungo sa Manila. Sobrang saya ko nang makitang Star City. Sobrang daming tao roon. Bumili si Gideon ng ticket na rides all you can. Surf dance muna tayo? Sige, mukhang mapapalaban ako sa'yo, mahal. Kalalaki mong tao eh. Joke lang. Nagtawanan kami doon. Sumakay kami sa surf dance at halos matawa ako sa mukha nito. Akala ko ba? Ngayon lang ako nakasabay sa ganito. Napailing nila ako doon sa kahinawakan ng kamay niya. Kumalma naman si Gideon at napangiti ako. Sobrang kilig ko roon. Hindi pa man nakakahinga si Gideon nang yakagin ko ito sa roller coaster. Sumama naman siya sa akin. Dito na yata ako mamamatay. Ang OE ha? Pero seryoso, na-appreciate ko na sobrang suggestion mo. Pero mukhang di mo kaya rito, no? Kaya ko to. Ikaw ang kasama ko. Basta para sa'yo. Namulang mukha ko roon. Sunod naming sinakyan ng Star Flyer at pumasok kami sa mommy house pati sa iba pang nakakaibang lugar doon. Sobrang nag-enjoy ako ng sobra. Tama na. Sinisikmura na ako. Oo. Maraming salamat talaga dahil nalibang at napasaya mo ako sa pagpunta natin dito. Nagawa mong pagalingin ng inner child ko. Lahat gagawin ko para sa'yo, Nikki. Nagyakapan kami. Binilhan naman ako ni Gideon ng mga souvenir at iba pang gamit bago kami nagpasyang umuwi. Makalipas ang ilang oras sa biyahe, nakauwi kami sa bahay. Maaga akong nakatulog noon dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan, kumain naman kami ng sangyup sa SM Bacoor. Nagala lang kami doon at binilhan niya ako ng mga branded na damit. Habang tumatagal, mas napapalapit kami sa isa't isa. Muli kaming umuwi ng magabi at natulog. Mabilis na lumipas ang mga araw na puro trabahong inaatupag namin. Nagpa siya naman ako umuwi sa amin dahil magfi-fiesta na sa baryo namin. Sumama sa akin si Gideon pa uwi at sa bahay ito tumuloy. Wala namang problema yung sitinyahin niya. Pinakilala niya na rin ako rito nung nakaraan. Samantala, umatid kami ng jamboree sa covered court sa barangay hall namin. Hindi ko akalain na magkikita kami doon ng ex ko. Kasama niyang jowa niyang si Camille at ang mga kaibigan namin noon. Long time no see. Ha? Ano ba yan, James? Siya na nga ang binati mo. Siya pa tong parang bitter. Pwede ba, Camille? Huwag mo kong angasan. Galing na naman sa agaw yung ex ko. But, saka kung inaakala mong hindi pa ako nakakalimot, nagkakamali ka. We're getting married.
Biglang singit ni Gideon sabay hawak sa kamay ko. Tinaas ng kamay ko kung saan nakasuot ang singsing. Bumilis naman ang tibok ng puso ko roon sa sobrang kilig. Ganun na lang ang inggit na bumalatay sa mukha ni Camille nang makita ako at si Gideon. Napatingala siya kay James na doon hindi maipintang mukha. Ngumiti ako ng matamis. You're both invited to our wedding when the time comes. Oo nga. Tumalikod ako nang hawakan ni James ang kamay ko. Mabilis kong inalis yon. Susuntukin na sana siya ni Gideon nang pumagitna ako. Bakit ang bilis, Nikki? What? Ako pang mabilis? Hindi ba't mas mabilis ka? Ha, tayo pa nga, lumalandi ka na sa iba. Tsaka tigilan mo nga ako. Ayos ng buhay ko ngayon. Magpakasaya ka na lang kay Camille. May Gideon na ako ngayon. Mahal ka ba niya? Oo pare, mahal na mahal ko. Kaya ako nga pakakasalan eh. Kung iniisip mo naman na kaya ko pakakasalan dahil may nangyari. Wala pa. Pero may plano kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Bakas sa mukha ng dalawa, lalo na kay Camille ang inis at pagkapahiya. Galit itong nagdabog at umalis. Sumunod naman sa kanya si James. Samantala, napansin ko namang nawala sa mood si Gideon. Tara na lang umuwi. Bigla ako nagutom eh. Hindi ito kumibo, kaya ikinawit ko ang braso ko sa kanya. Saka ko siya hinila paalis roon. Nagagalit ka ba sa akin? Hindi. Naiinis lang ako. Hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko. Malaking tiwala ko sa'yo pero kanina habang kaharap mo siya, nababahala ako. Natatakot na baka bumalik ka sa kanya. Nako Gideon, umayos ka nga. Malabo akong bumalik sa taong niloko lang ako, no? Hindi ko para sayang lahat sa atin. Ang mga pinagsamahan natin para lang balikan yung taong sumira ng tiwala ko. Nabuo akong mag-isa. Nakuha mong puso ko. Kaya malabo na yon. Ikaw ang pakakasalan ko. Saya ko mangako habang buhay. Seryoso ka? Oo nga. Hindi ka na babalik doon? Hindi na. Saya ko natagpuan ng tahanan ko. Nangangako akong sabay nating bubuin ang ating pangarap ng magkasama. Tandaan mo to Gideon. Ikaw ang liwanag sa dilim. Nangangako akong maging suporta mo, kaibigan mo, at taong nagmamahal sa'yo. Ngayon at sa habang panahon. Gaya ng lawat ng kalangitan, ganoon kita kamahal. At asahan mong mangangako kong mamahalin at aalagaan ka habang buhay. Tumigil kami sa gilid ng kalsada kung saan walang tao. Humawak si Gideon sa magkabila kong pisngi at siniila ko ng mainit na halik. Kasabay noon ang pagtaas ng fireworks sa kalangitan. Tuluyan nang nagharumintado ang puso ko sa kilig. Mahal na mahal kita, Nikki. Akin ka lang, habang buhay. Oo naman Gideon, mahal na mahalin kita. Sa'yo lang ako habang buhay at akin ka lang rin. Ngumiti ito't humawak sa kamay ko. Natigil kami sa halikan at nagsimula muling maglakad pag-uwi. Para naman akong baliw ng ngiting-ngiti roon. Sabay kaming kumain nang makarating sa bahay makalipas ang ilang minutong paglalakad. Pagkatapos namin kumain, inasikaso namin ang mga bisita. May mga kaibigan kaklase akong nagpunta at inimbita na rin kami kapag nagpakasal kami. Panay naman ang inom namin ni Gideon para aliwin ang mga bisita. Hanggang sa pareho kaming nalasing. Nagpaalam naman ang mga bisita namin at nagpasya na kaming matulog. Nang gabing yun, nagtungo si Gideon sa kwarto ko ng tulog na sila nanay. Anong ginagawa mo rito? Tatabihan ng mapapangasawa ko. Hindi mo ba ako namimiss? Para kang baliw. Magkasama naman tayo araw-araw. Natigilan ako nang ilak ni Gideon ng pintuan pero naroon ang pananabik. Iba pa rin kapag katabi kita. Bahagyang lumundo ang kama ko kaya napaatras ako. Agad namang umibabaw si Gideon. Para kong lalagnatin sa titig niya noon. Lalo na, nandahan-dahan siyang lumapit sa akin para siilin ako ng mainit na halik. Humawak si Gideon sa magkabila kong kamay at tinaas yun. Para akong nahihibang sa sarap ng bawat halik nito. Mas talong lumalim ang halik ni Gideon na tinugunan ko ng kaparehong intensidad. Bahagya akong naramdaman ang paghaplos ni Gideon sa malusog kong dibdib. Mabilis itong inalis ang suot ng damit at walang alinlang sinipsip ang tuktok ng aking dibdib. Gideon, baka mabuntis mo ako. Ano naman? Magpapakasal tayo, mahal. Halos mabaliw ako sa ginagawa nitong pagpapaligaya sa akin. Bahagyang bumaba ang kamay niya sa pagitan ng hita ko at nilaro yun.
Para akong nagdidiliw sa sarap na nararamdaman. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa manginig ako sa sarap. Agad pumosisyon si Gideon at ipinasok ang kanyang pagkalalaki. Paulit-ulit na akong inangkin sa buong magdamag at pinuno ng katas ang loob ko. Sa pagkakataong yon, tuluyan na akong bumigay. Mabilis na nagbihis si Gideon at humalik sa noo ko bago naglakad palabas ng kwarto ko. Sinara ko naman agad ang pintuan at nagsuot ang sarili kong damit. Kilig na kilig ako roon. Mabilis naman ako nakatulog pagkahiga ko sa kama. Muli kaming umuwi ng Imos matapos ang fiesta. Samantala, lumipas ang mga araw na puro trabaho lang inaatupag namin ni Gideon. Kapag naman walang pasok, nagdi-date kami. Isang gabi nagpasya kaming mag-inom sa bahay dahil walang pasok kinabukasan. Panay ang pag-inom nating dalawa. Hindi naman. Ngayon lang naman ulit. After ng fiesta. Siyempre, pinaka-bonding na natin to sa pagdi-date. Oo na. Basta kapag nabuntis ka na, bawal na. Oo, ikaw naman. Siyempre, ayoko lang magpahama ka. Tsaka, ang magiging anak natin. Pag nagkaanak tayo, anong gusto mo? Babae o lalaki? Ano? Lalaki. Bakit lalaki? Wala lang. Ang cute lang siguro kapag magkaanak ng lalaki. Natawa naman ito. Bigla akong kinilig sa kaseksihan ng tao ni Gideon. Habang tumatagal, tila nalalasing ako. Kaya naman nang halikan ako ni Gideon sa labi, mabilis kong tinugunan ng halik sa ginagawad nito. Hanggang sa nauwi sa mainit na tagpo ang aming gabi. Paulit-ulit akong inangkinig Gideon sa sofa at pinuno ng kanyang katas. Samantala, nakatulog naman ako sa pagod. Naramdaman ko na lang na umangat ako si Ere. Marahil ay nilipat ako nito sa kama namin. Makalipas ang isang araw, muli kaming bumalik sa pagtatrabaho sa kumpanya. Habang tumatagal na wiwili ako sa trabaho, pero ramdam ko ang pagod dahil panay ako OT. Sinasamahan naman akong lagi ni Gideon. Sa kabilang banda, nang magkaroon ng bakasyon, sumama ako kay Gideon sa Batangas. Dalawa lang kami nagtungo sa private resort niya doon kung saan nakatayo ang mansyon niya. Makalipas ang ilang oras na biyahe, nakarating kami doon. Grabe, ang laki naman ng mansyon mo. Parang prinsipeng nakatira. Ikaw lang ba dito? Oo, dito tayo titira pag kinasal na tayo. Naglakad kami papasok. Sumalubong sa amin ng ilang kasambahay at maraming gwardya. Inasikaso nila ang mga gamit namin, kaya nagawa naming mag-ikot ni Gideon. Pinakita niya sa akin lahat ng meron sa resort at hindi ko mapigilang mamangha sa ganda nun. May dagat na, may pool area pa, may hot spring pa, sosyal. Mabuti naman nagustuhan mo. Sino ba namang hindi magugustuhan to? Grabe. Kapag nandito na tayo, magagawa mo ng lahat. Pwede kang magpagawa ng groceries sa labas kung gusto mo, para may libangan ka. Talaga? Gusto ko yun. Pero paano ka? Paano ang kumpanya mo? Yazaki Torres is here. Wow! Ngumiti lang si Gideon nang narinig mula sa akin. Matapos magpahinga, nagpasya kaming maligo. Sobrang saya ko habang naglalangoy kami sa pool. Panay rin ang harutan at tandian namin doon na palaging nauuwi sa mainit na halikan. Umahon kami ni Gideon nang magdidilim na. Sabay kaming naligo sa shower sa loob ng kwarto namin. Para kaming baliw na doon pa nag-iisa. Tila sabik na sabik kami palagi sa isa't isa. Habang tumatagal, mas lalo akong nagiinit sa kanya at ganoon rin ito. Sa paglipas ng mga araw, wala kaming ginawa kundi maligo, kumanta't kumain. Hanggang sa natapos ang bakasyon, bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Napansin ko rin na panay ako kain ng mga nakaraan. Dinadatan ka pa ba? Hindi na. Magpiti ka na kaya, Nikki. Pabibilhan kita kay Manang. Kinakabahan ako. Pero, sige. Mabilis naman itong bumili ng pregnancy test at pagbalik nito, mabilis kong ginamit ang mga yun. Maya-maya pa, lumabas ang resulta. Gideon, 2 linya. Oh God, magiging tatay na ako? Agad yung makap sa akin si Gideon at paulit-ulit akong hinalikan sa noo. Hindi ko naman maipaliwanag ang nararamdaman. Naroon ang kaba at pananabik. Magpa-check up ka na, mahal. Tara mamaya. May OB ba ngayon? Oo naman. Agad ako nag-ayos ng sarili at sabay kaming kumain.
Nagtungo kami sa pinakamalapit na ospital at kinausap ni Gideon ang OB. Sinalang naman ako sa laboratory at ultrasound. Nalaman namin lalaking anak namin. Natawa naman ang OB, lalo na sa ereksyon ni Gideon. Kinausap ako nito para sa aming regular check-up schedule at binigyan ako ng maternity booklet. Pareho kami ni Gideon na nakikinig sa mga bawal at pwede kong kainin. Binigyan din ako roon ng malunggay capsule at vitamins para sa dugo, saka sa pagbubuntis. Matapos namin makipag-usap, nagpasya na kaming umuwi. Dumaan muna kami sa lomihan para kumain. Huwag mong sabihing first time mo na namang kumain ng lomi. Oo, masarap ba to? Siyempre naman, ikaw talaga. Naturingan kang Batanggenyo, hindi mo alam. Sorry naman, dayo lang kaya ako rito, no? Gusto ko lang talaga magtayo ng mansyon malapit sa dagat dito sa Pilipinas. Para pag umuwi ako. May balak ka pa bang umuwi ng Japan? Oo, kapag magbabakasyon. At kapag kailangan lang ako doon. Hindi ba nakakaya sa kapatid mo? Mas matanda siya, no? Oo, mas matanda siya. Hindi. Kahit naman kami lang magkasama sa buhay. Ayos naman ang samahan naming dalawa. Alin nga naman na nababaliw ako sa'yo. Dahil siyang unang nakakaalam nun. Nakakahiya. Kapag 5 buwan ang anak natin, huwag ka na mag-work ka. Hedi, ngayon na pala. Ang hassle naman ng check-up ko. Dito pa sa Batangas. Tapos magpapatransfer pa ako. Pagawa na lang tayo ng grocery para may libangan ako. Pwede. Mas panatag pang loob ko kung ganun. Sabay na lang tayo magsabi sa mga magulang mo. O kaya huwag ka nang sumama. Bawal ka kasing matagtag eh. 3 buwan na raw ang anak natin. Kaya nga, masala ng first trimester. Gawa ang baby, di pa ganun kakapit. Gusto mo bang magpakasal na tayo? Oo, kahit di super bongga. Ayaw kong ikasal ng malaking tiyan o pagkatapos. Gusto ko habang medyo sexy pa ako. Pambihira. Tumawa lang ako noon. Makalipas 1 oras sa pagkain, nagpasya na kaming umuwi. Nakarating naman kami sa mansyon makalipas ang ilang minuto. Todo alagad ingat sa akin ni Gideon. Lahat ng gustuhin kong kainin binibigay niya. Napakaswerte ko talaga. Lahat ng cravings ko nakukuha ko. Siyempre, para sa inyo ng baby natin yan. Tagapagmana ko yan eh. Naks naman. Dahan-dahang lumapit si Gideon at sinunggaban ng labi ko. Kusa namang nag-init ang magkabila kong pisngi roon. Kalaunan ay tinutugon ko na ang halik na yun. Ramdam ko ang lawis na pagmamahal ito sa akin sa paraan niya ng paghalik. Natigil lamang kami nang maalalang nagdadalang tawa ko. Oops, tama na muna. Baka mapahamak ang baby. Oo nga mahal, pahinga ka na muna. Tumango ako at nagpasya ako matulog. Sige yun naman nag-asikaso ng resignation letter ko. Walang naging problema, kapatid niyang may-ari. Natuwa pa ito nang malamang magpapakasal na kami. Personal lamang sinundo ni Gideon ng mga magulang ko makalipas ang 2 linggo. Nagsimula rin magpatayo ng grocery store si Gideon at ang paghahanda sa nalalapit naming kasal. Lumipas naman ang mga araw na naging maayos ang lahat at handa ng mga gagamitin sa kasal namin. Inibitahan namin ng mga kamag-anak, kaklase at kaibigan ko pati ni Gideon. Sobrang ingrande ng kasal namin na gaganapin sa simbahan. Labis ang kabang nararamdaman ko roon habang suot ang aking wedding gown. Dumiretso ako sa simbahan at sinalubong kami ni Gideon. Nakasakay naman si tatay sa wheelchair habang hawak ko sa kamay. Walang pagsidal ng saya sa puso ko ng mga oras na yun. Labis ang kilig na nararamdaman ko habang nakatingin ang gwapo kong mapapangasawa. You look stunning, my love. Naglakad kami ni Gideon papunta sa harap ng altar sa kasarap ng pari. Kasabay noon, ang mabilis na tibok ng puso naming dalawa. Nagsimula naman ang seremonyas ng kasal at nanatili kaming nakikinig hanggang sa magpalitan kami ng pangako. I am Gideon Yazaki Moreno, taking Nikki Santos as my lawful wife. You're the beginning and end of my world. I promise to respect, support, love you, in easy and hard times, until my last breath. And the union of our hearts, I promise to be your strength in weakness, your cheer in sadness, and your companion in every adventure. I promise to be faithful and true to you. I love you so much, Nikki. Mabilis kong pinunasan ng butil ng luhang kumawala sa mata ko. Labis ang saya at kilig na nararamdaman ko habang nagsasalita ito. I am Nikki Santos, accepting Gideon Yazaki Moreno
as my lawful husband, in sickness and in health, in good times and bad times, always and forever. Remember this, in your smile, I see the light of my life. I promise to keep that smile on your lips to the best of my ability. In every trial, I promise to be your ally, your defender, and your strongest support. I love you more, Gideon. In-announce naman ng pare na bagong kasala kami matapos naming magpalitan ng pangako at singsing. Sobrang saya ko noon, lalo na nang halikan ako ni Gideon sa labi. Nagpalakpakan naman lahat ng tao roon. Dumiretso kami sa reception pagkatapos sa simbahan at nakahilubilo sa mga tao. Lumipas naman ang mga araw na todo asikaso si Gideon. Sinasamahan niya rin ako sa mga check-up ko. Hanggang sa huling ultrasound bago ako manganak. Buwan ng Setyembre, nang isilang ko si Onyx, ang anak naming lalaki ni Gideon. Sobrang gwapo nito at kamukhang kamukha ng kanyang ama. Congrats mga anak! Sa wakas may apo na rin kami ni Fred. Kaya nga, Nay. Bumisita naman sa amin ang mga kaibigan ko, pati na rin si Camille. Ate, sorry sa lahat. Sana mapatawad mo ako. Hindi man agad-agad. Huwag na muna natin pag-usapan. Hindi biro yung nangyari. Nag-iwas ako ng tingin rito at nag-focus sa anak namin ni Gideon. Hinawakan naman ito ang kamay ko at paulit-ulit na hinalikan. Hindi rin naman nagtagal ang mga kaibigan ko at umuwi na sila ng Baylen. Naiwan kami doon ni Gideon habang nag-aalaga kay Onyx. Mahal na mahal ka namin ni Mama, anak. Oo, mahal na mahal ko kayo ng papa mo, Onyx. Simula noon, namuhay kami ni Gideon ng masaya kasamang anak naming si Onyx. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghan kayong salamat sa pagpamati. Sensya ka na, anak. Kailangan mo munang ihinto ang pag-aaral mo para masuportahan ang pagpapagamot ng tatay mo. Alam mo namang dialysis na lang makakapagpahaba ng buhay ng tatay Fred mo, kaya kailangan rin nating ibenta ang lupa. Alam ko, Nanay, hindi biro ang dialysis. Baon na rin po tayo sa utang kaya yung napagbentahan saglit lang ubos na. Kaya nga, kailangan mo na magtrabaho para ikaw na rin sumuporta sa kapatid mo, Nikki. Kailangan ka ni Alfred. Nakakaawa naman ang kapatid mong yun. Senior high pa lang siya. Ako po, Nay. Magsasakripisyo na lang po muna ako. Saka na lang po ako magtatapos kapag nakaipon na po ako. Sa ngayon, si tatay na lang po munang unahin natin. Yung makap ang nanay ko sa akin nang sabihin ko yun. Sa edad kong 20, wala akong magawa kundi ihinto ang pag-aaral para sa ikabubuti ng kalagayan ng aking tatay. Labag man sa kalooban kong huminto dahil graduating na ako ngayon sa kolehiyo, isang SEM na lang sana. Tapos na ako. Hindi ko naman mairaraos yun kahit isabay ko sa pagtatrabaho. Sa sobrang dami kong kailangang gawin, malabo ko mapagsabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Sige na anak, magsimula ka ng mag-asikaso ng requirements mo. Kailangan makapagtrabaho ka na kahit sa sunod na buwan. Sa ngayon, unahin mo munang pagkukumpleto ng mga kailangan. Opo, Nay. Bumitaw si Nanay sa pagkakayakap sa akin at dumiretso na sa kusina para magluto ng aming hapunan. Samantala, naging abala naman ako sa pagpapa-online ng mga requirements. Lumipas naman ang mga araw na panay pagkukumpleto lang ng requirements ang aking ginagawa. Nang matapos yun, nagpa siya akong mag-apply sa Amy Yazaki. Mabilis naman akong natanggap at imbis na production operator, napunta ako sa Quality Assurance Shipping Inspector dahil overqualified ako sa production operator. Nay, nakapag-apply na po ako. One day process lang po kasi sa IMOS. Doon sa Ace Manufacturing, Yazaki. Grabe, nakakakabang exam at interview para sa kagaya kong first timer. Pero sulit naman po dahil pasado. Waiting na lang po kasi resulta ng medical pagkatapos ayos na. Simula na po ako ng orientation at training. Mabuti naman kung gano'n, Nikki. Magandang balita yan. Naway makapasa ka nga sa medical. Magte-text na lang raw po sa numero kong HR kung pasado.
Masaya akong ngumiti sa kayumakap kay nanay. Kumain naman ako ng hapunan pagkatapos kong ibahagi ang karanasan ko. Kinabukasan, agad ako nakatanggap ng mensahe na kailangan kong magpunta bukas sa kumpanya dahil nandoon ang resulta ng medical at kailangan kong pumirma sa kontrata. OMG! Nay! Ang swerte ko po! At tanggap ako! Pasado ako sa medical. Magkakatrabaho na ako agad. Congrats anak! Malaking tiwala namin sa kakayahan mo. Inayos ko agad ang mga gamit ko na susuotin bukas. Maaga akong natulog ng gabing yon, kaya sobrang aga kong nagising para magpunta ng kumpanya. Ginawa ko lang ang mga dapat kong gawin nang biglang tumawag si James, ang long-time boyfriend ko na taga-kabilang baryo. Mi, kamusta? Andito ako si Amy eh. Nakapasa ako. Magkakatrabaho na ako. Good for you. Bakit ganyan ang boses mo? Parang hindi ka masaya. Hindi masaya ako. Naisip ko lang, magkakalayo na tayo. Nakakatawa nga eh. Magkabilang baryo lang tayo tapos bihira kitang magkasama. Ngayon pa kayang mas malayo ka na? Hoy, huwag ka nga negatibo masyado. Magkakasama tayo no. Day off ko tuwing Sunday, base sa kontrata. Tsaka malaking rate dito kumpara sa EBSA. Alam mo nang wala akong karanasan sa trabaho kaya sa manufacturing na kumpanya ako nag-apply. Ikaw bahala. Sige na, ingat ka na lang dyan. Sasagot pa sana ako nang patayin na ni James ang tawag. Nakaramdam ako ng panlalamig. Di ko akalain na magiging ganun siya sa akin. Alam niya namang dinadialysis ang tatay ko. Kailangan namin ng pera pero imbis na lawakan niya ang pag-unawa niya, nagtampo pa. Matapos kong mag-asikaso roon, umuwi na rin ako agad. Simula noon, nagtrabaho ko sa kumpanya at nagawa kong ibigay ang pangangailangan ng kapatid ko at ng tatay ko. Nakakabili pa ako ng grocery para sa amin. Nay, ayun na po. Hindi nasasakit ang ulo niyo sa pagkain. Maraming salamat, Nikki anak. Mabuti nila't meron tayo nito. Mas makakatipid ako sa gastusin sa bahay. Walang anuman, Nay. Lahat po gagawin ko para sa pamilya po natin. Matapos kong makipag-usap kay nanay, saka ko naman nabasa ang text ng boyfriend ko na susunduin ako nito. Napangiti ako roon. Kahit palakad lang patungo sa kabilang baryo, wala yun sa akin. Sanay na akong maglakad ng ilang kilometro para lang makasama siya. Makalipas 1 oras, nakarating si James sa harap ng bahay namin. Nay, gagala po muna ako Uuwi rin po ako agad dahil orientation ko na bukas. Sige anak, mag-iingat kayo. Legal kami ni James kaya walang kaming problema kay nanay. Alam niyang ligtas naman ako kapag kasama ko to. Kaya umalis na kami ng bahay at naglakad patungo sa sityo. Habang naglalakad, hawak ni James ang kamay ko. Namiss kita, Mi. Matagal tayo hindi nagkasama dahil tuwing Sabado ng gabi ka lang pwede dahil walang pasok kinabukasan. Oo, pasensya ka na ha. Kailangan kasi ako nila tatay at Alfred eh. Alam mo namang ako lang inaasahan nilang tutulong. Oo nga, hayaan mo na. Makalipas ang kalahating oras ng paglalakad, nakarating kami sa sityo at nakahilubilo sa mga kaibigan namin. Agad yumakap sa akin si Camille at sinabing na miss niya ako. Napansin ko namang kakaibang tingin nito kay James. May problema ba, Camille? Umiling ito sa tanong ko. Nagbanding lang kami bago ako hinatid ulit ni James pa uwi. Doon nagsimula ang pagiging abala ko hanggang sa hindi na rin ako tinetext ni James. Nagsimula na rin siyang malamig sa akin sa text. Lagi niyang sinasabi na sira na ang phone niya. Kaya pinahiram ko sa kanyang isa ko pang phone na hindi ginagamit para lang magkausap kami. Pero mas talo lang lumala. Madalas, walang paramdam. Ano kayang nangyayari sa kanya? Sobrang proud ako na matagal na kami. Kinakwento ko pa siya sa mga kasamahan ko sa trabaho. Hanggang sa bihira na siyang mag-reply sa akin at tila pilit pa. Nasaktan ako ng sobra roon. Hanggang sa nalaman ko mismo kay Camille, bigla itong nag-chat. Ate Nikki, kamusta ka na? Ayos lang, bakit? Si Kuya James kasi, nag-I love you sa akin. Di ba kayo pa? Oo nga, kami pa. Bigla akong kinabahan roon. Kami pa, pero lumalandi na siya sa iba. Tapos pag ako, ang lamig ng mga reply. Kainis yun babaero. Hayaan mo ate, di ko napapansinin. Iwasan ko na lang. Salamat Camille. Wait ate, alam mo ba?
Nakikita ko sila madalas kasama niya yung mga kapatid na Algueros. Nililigawan niya raw si Babylin. Hindi ko alam kung totoo yun eh. Ikaw lang nakakakita? Pati mga kaibigan natin ate. Concern lang ako. Ayoko magmukha kang tanga sa kanya. Kita ko pa naman ang effort mo. Mahal na mahal mo talaga. Hindi ko na nagawang mag-reply noon. Ramdam ko ang sakit at sama ng loob. Hindi ko akalaing magagawa niya sa akin yun. Gayong nanatili akong tapat sa kanya kahit malayo ako. Kaya ng gabing yun, tinawagan ko siya pero palaging walang signal sa kanila. Nag-text ako pero walang reply. Makalipas ang 2 linggo, nalaman kong sila na ni Camille. Natawa ako. Ha, ang galing. Yung babaeng sinabing iiwasan raw yung boyfriend ko. Sila na pala habang kami pa. Hindi ko pa nga nakukumpronta yung boyfriend ko eh. Tapos hetong malalaman ko sa pinsan ko na ex ni Camille. Isang araw nag-text ako ulit dahil hindi ko siya matawagan, wala ulit signal. Akala ko ba sira lang ang phone mo? Hindi ko akalain na mismong relasyon na natin yung sira. Hindi ka na nagpaparamdam sa akin dahil may iba ka nang nilalandi. Ha, ang galing mo James. Nagpapakatanga ako sa'yo, samantalang lumalandi ka na pala sa iba habang tayo pa. Ang kapal ng mukha mo. Halos ibigay ko na sa'yo lahat. Oras, pera, pagkain, at mismong phone ko pinahiram ko para magkausap lang tayo. Anong sinasabi mo? Kita mo? Walang signal pag tinatawagan kita, pero nakaka-reply. Ngayon alam ko na. Dahilan mo lang nahulog ang phone mo sa ilog kaya sira. Dahil nabasa. Kung totoo man yan, ayun ang phone ko sa'yo. Bakit hindi mo magawang mag-reply? Sa'yo na lahat ng binigay ko. Maliban sa phone ko ha. Pahiram ko lang yun sa'yo. Maghiwalay na tayo. Pasensya ka na ha. May bago ka na rin naman eh. Kaya mabuti pang pakawalan ka na lang. Good luck. Paabot na lang ng phone ko sa pinsan ko ha. Padala kay nanay. Ayaw na kitang makita. Blinako agad dito sa phone ko at doon bumagsak ang luha sa mga mata ko. Hindi ko matanggap na sa kabila ng genuine na pinapakita ko at pagmamahal sa kanya, pinagpalit pa ako sa kaibigan ko pa. Nang umuwi ako harap-harapan ko siyang hiniwalayan. Tapos noon, bumalik na ako sa Imos. Halos 1 buwan akong nag-move on habang